Pre inom ka muna habang nakikinig tayo ng Dear Kuya Joel. Hello mga Nikijayers, kamusta po kayo? Si Joel Esguerra po ito para sa isa na namang episode ng ating programang Dear Kuya Joel. Ang ating letter sender ngayon ay nagmula sa Baguio City. Mula raw po ito sa kanyang buhay. Based on true to life story, ika nga. Sit back, relax, and enjoy. Ang sabi niya ay, Dear Kuya Joel. Ako po si Manong Elmer, 40 anyos, taga Baguio City. Malit lang ang mundo ko. Gising ng alas 5, kape sa thermos, walis sa isang kamay, dustpan sa isa. Lunes hanggang Linggo, ako ang naglilinis ng isang sikat na park dito sa Baguio. Ang mga dahong nalalagas, mga basurang iniwan ng turista, at minsan pa'y mga alaala ng nakaraan kong pilit kong nililimot. Wala akong asawa, Kuya Joel. Wala ring anak. Matagal na akong tumigil sa pag-ibig. Ang sabi nga ng iba, mas madali nang tumanggap ng lamig ng gabi kaysa init ng pagnanasa na hindi mo naman pwedeng ipahayag. Pero isang gabi, may dumating. Hindi inaasahan. Hindi ko siya nakilala agad. Isa lang siyang anino sa ilalim ng mga puno. Payat, may suot na manipis na jacket at may dalang sako ng kung ano-anong gamit. Akala ko nung unay adik o magnanakaw. Hoy! Sigaw ko nun. Bawal matulog dito! Tumayo siya, nanginginig. Sensya na po, Manong. Wala lang po ako matulugan. Hindi ko problema yon. Gusto mo ba masita ng polis? Tumango lang siya. Hindi pa balang, kundi parang may pagtanggap. Tapos, umalis siya sa damuhan at lumipat sa gilid ng CR. Doon siya na malagi. Bawat gabi nandun siya. Tahimik, hindi nang gugulo, hindi ko na siya pinapansin. Lumipas ang mga araw, naging linggo, hanggang isang gabi, umuulan. Nilapitan ko siya. Nakita kong basa na ang lahat ng gamit niya. May dala akong trapal, sabi ko. Gusto mo? Hindi siya sumagot. Tumango lang ulit. Nang ipasa ko sa kanya ang trapal, saka ko siya tinanong. Ano nga palang pangalan mo? Renzo po, sagot niya. Ako si Elmer. Ngumiti siya. Doon ko lang nakita ang mukha niyang buo. Mainhin, parang hindi sanay tumawa, pero may kung anong lambing ang mata. Baka mga 22 or 23 years old na siya. Ang bata pa, pero may pagod sa katawan. Parang maraming dinaanan. Nagsimula kaming mag-usap tuwing gabi. Minsan, nagdadala ako ng tinapay, minsan kape. Tahimik siya, pero marunong makinig. Marami akong naikwento tungkol sa nanay kong matanda na hirap na ring maglakad, tungkol sa dati kong trabaho sa pabrika na isinara, tungkol sa pagkabata ko sa Nueva Ecija. Hanggang isang gabi, nagulat ako nang siya naman ang magtanong. Manong, may minahal ka na bang lalaki? Parang tinamaan ang dibdib ko. Bigla akong natahimik. Saglit akong hindi nakasagot. Bakit mo na itanong? Balik kong tanong sa kanya. Wala lang po.
Kasi parang naiintindihan niyo ako eh. At minsan, pag nakatitig kayo sa akin, parang may ibig sabihin. Hindi ko alam ang isasagot, pero hindi ko rin maitatanggi. Matagal ko nang nararamdaman yon, lalo na tuwing tatawa siya o tuwing tinatanggap niya ang tinapay na binibigay ko. Para bang may kakaibang kuryente sa pagitan naming dalawa. Minsan, nagdala ako ng maliit na tent. Sira na sa gilid pero pwede pang gamitin. Itinayo namin iyon sa likod ng mga puno. Tako sa ilaw. Doon siya natulog. At isang gabi, lumapit ako. Sabi ko, "Malamig ngayon. Gusto niyo bang dito muna kayo sa loob, Manong? Mainit-init naman. Halika dito, may sleeping bag." Pumasok ako. Munti ko pang hindi kayanin ang tibok ng puso ko. Mali ang bulong ng isip ko. Pero ang puso ko humihingi ng saglit lang. Isang sandaling hindi ko kailangang itanggi kung sino ako. At doon nangyari. Kuya Joel, ang ganda. Ang ganda na nangyari sa amin nung gabing iyon. Hindi ko na ilalarawan ng detalyado, pero sa gabing iyon, nagtagpo ang lamig ng kapwa naming katawan sa init ng isang lihim. Ang labi niyang basa ng ulan, ang bisig kong matagal nang walang yakap, ang mga salitang hindi na kailangang sambitin dahil alam na ng katawan ang ibig sabihin. Simula noon, gabi-gabi akong bumabalik. Hindi lang para sa tent, kundi para sa kanya. Para sa katahimikan ng bigay ng kanyang presensya. Sumama ka na lang kaya sa bahay? Sabi ko minsang umaga habang kumakain siya ng pandesal. Hindi ako bagay doon, Manong. Wala nang Manong, Elmer na lang. At hindi totoo yan. May silid kami ni nanay na bakante. Kesa dito ka giniginaw. Nagkwento siya sa akin, kuya. Sinasaktan daw siya ng kanyang pamilya at pinalayas pala siya sa kanila dahil sabi ng ama niya, babading-bading at babakla-bakla siya. Naawa ako sa kanya. At sa tanong kung gusto niyang sumama sa akin at doon na lang tumira sa bahay, pumayag siya. At simula noon, naging bahagi siya ng maliit kong mundo. Pinakilala ko siya kay nanay bilang anak ng kaibigan sa Benguet. Tumulong siya sa mga gawaing bahay. Tahimik lang siya. Si nanay pa ang nagtatanong kung may nobya na ba siya. Natawa na lang kami pareho. Pero, gabi ang tunay naming oras, Kuya Joel. Kapag natutulog na si nanay, dahan-dahan siyang lumilipat sa silid ko. Doon, wala kaming pangalang kailangang itago. Doon, hindi kami bawal. Doon, pwedeng magmahal kahit walang titulo. Pero hindi madali, Kuya Joel. May mga gabi na nahuhuli kami ni nanay na mag-usap ng masyado ng malapit o nagtitinginan ng matagal. Maraming beses ko nang gustong aminin ng totoo, pero hindi ko magawa-gawa. Si nanay ay debotang Katoliko. Simulat sa pool, sinabihan na niya akong mas mabuti nang mamatay ng mag-isa kaysa magmahal ng kapwa lalaki. Kaya kahit alam kong mali ang pagsisinungaling, mas pinili kong manahimik. Gusto mo bang umalis na lang tayo? Tanong minsan ni Renzo habang hawak niya ang kamay ko sa ilalim ng kumot.
Saan? Wala lang. Kahit saan. Basta, magkasama tayo, Elmer. Napangiti ako, Kuya Joel. Ang problema kasi, hindi ko maiwan si nanay. Pero paano tayo? Hanggang kailan ganito? Hindi ko masagot. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Kapag mahal mo ang isang tao, pero hindi mo siya maipaglaban. Isang araw, Kuya Joel, nagkasakit si nanay. Di na bumabangon sa kama. Si Renzo ang nag-alaga. Pinapakain niya, pinapalitan ng damit, kinakausap, kahit si nanay ay madalas ay wala sa sarili. Ang bait ng batang ito, sabi ni nanay minsan. Sana Elmer magkaanak ka ng ganyan. Natawa na lang ako, Kuya Joel, at parang tinusok ang dibdib ko. Bawat araw mas lalong naging malapit si Renzo sa pamilya ko. Pero habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang sekreto. Hanggang dumating ang gabi ng desisyon. Hindi ako takot mahuli, sabi ni Renzo. Pero takot akong hindi mo ako ipaglaban. Doon ako napaiyak, Kuya Joel. Umiyak ako. Doon ko lang inamin sa sarili ko na, oo, mahal ko si Renzo. Mahal ko siya. Hindi ito dahil sa awa, hindi ito dahil sa libog. Mahal ko siya dahil sa kung sino siya at kung paano niya binago ang mundo ko. Kinabukasan, habang umiinom si nanay ng gamot, humarap ako. Ma, may sasabihin ako. Tumango si nanay. Si Renzo, hindi lang kaibigan. Hindi lang parang anak. Mahal ko siya, ma. At kami po. Matagal siyang tahimik. Parang nabingi ang buong bahay. Si Renzo ay tahimik lang rin sa tabi ko. Alam ko, sagot ni nanay sa wakas. Matagal ko nang alam, Elmer. Napahagulhol ako, Kuya Joel. Hindi ko alam kung dahil sa ginhawa o takot pa rin. Hindi ko maintindihan, pero kung yan ang nagpapasaya sa'yo, wala akong karapatang humadlang, anak. Mahal kita. Yumakap kami ni Renzo sa kanya at sa unang pagkakataon, wala kaming tinago. Wala kaming kinahiya. Ngayon magdadalawang taon na kaming magkasama ni Renzo. Hindi man perpekto ang lahat, hindi man tanggap ng lahat ng tao, pero may tahanan na kami. Tahanan na kinabibilangan ng mga mahal ko sa buhay. Salamat, Panginoon, at biniyayaan mo kami ng mga blessings sa buhay. Hanggang dito na lang po, Kuya Joel. Maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat. Lubos na kumagalang, Elmer ng Baguio City. Yun po, mga kaibigan, nagtatapos ang sulat ni Elmer ng Baguio City. At napakagandang kwento. May maraming layers or level ang kwentong yun. Ano? May layer ng awa, may layer ng poverty. Siyempre dahil mahirap siya, wala siyang bahay, wala siyang tahanan, nakatira si Renzo sa park. May layer din ng abuse. Inabuso siya kasi bakla siya o babading-bading daw siya. Parang yung awit na Serena ng Glock 9, ano? At may layer ng pag-ibig, of course. At doon nga nahulog ang loob ni Elmer sa kanya. Well, siguro si Elmer ay medyo nalulungkot na rin sa buhay. 40 years old na kaya siya. Si
Renzo ay something like 23 pa lang. So, ganun nga ang buhay, ano? Age doesn't matter. Kapag pumasok na ang pag-ibig, para itong malaking pagdaloy ng tubig na hindi mo kayang pigilin. Despite the situation, ano? Despite the status in life, whether you are poor or rich, whether you are free or not, whether you are old or young, when love comes in, it comes in. Because love is powerful. Kaya nga sana dapat walang hahadlang sa ating sosyedad, walang hahadlang sa pag-iibigang magkapareho ang sexualidad o ang gender. Babae-babae, lalaki-lalaki, trans-trans o sino man, may karapatan ang bawat isa na magmahal ng kung sino ang gusto niyang mahalin. At dapat walang hiyaan, walang abusado, walang yung ipapasok ka sa drum na may tubig, walang ganyanan. Unfair. Because sometimes, it's built in you When you were created that way, Our society should accept it. Our government should make laws to decriminalize o tanggalin ang kung anumang mga batas na nagpapakriminal sa mga bading o sa mga bakla. Because it's who you are and you can't change it. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna ang ating episode na ito. Kung mayroon po kayong mga kwento na nais ipadala dito sa ating programa, i-email lamang po ang mga istoryang ito sa dearkuyajoel@gmail.com. Yan po ang ating email address. Huwag kalimutang mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Spotify page. At mag-like na rin doon sa ating Dear Kuya Joel fans page. Ingat palagi. Ito po si Joel Esquera, nagsasabing isabog ang pagmamahal sa mundo. Goodbye!